Nagkagulo sa laban ng Rain or Shine at Macau Black Knights. Napasugod na lang nga si Tony Mitchell kay Clarito. Hindi nga nagustuhan ang naging dirty play sa kanyang kakampi. Tinetake advantage na nga ng Macau itong 4-point line sa PBA. Solid debut para sa import ng Rain or Shine. Napapasayaw na lang sa kanyang celebration. So ito na nga ang second game sa araw na ito, kung saan maglalaban naman nga ang Rain or Shine Last Two Painters at Macau Black Knights. Ito nga ang unang game ng Rostis Conference, kung saan ang kanilang ang magiging import ay si Jalen Johnson. Habang ang Macau naman nga ay looking forward na makabounce back this game matapos silang matalo ng Converge sa kanilang unang laban. Nakuha nga ni Jalen Johnson ang unang field goal sa pagsisimula ng opening frame. Gandang galaw nga dyan ni Johnson sa ilalim kontra sa depensa ni Tony Mitchell. Maganda nga itong simula offensively ng Rain or Shine sa early minutes, kung saan nagkaroon nga sila ng 13-4 start. Pinapangunahan nga ni Felix Limeti ang kanilang opensa na nagkaroon ng 6 early points. Though entering the halfway mark nga ay unti-unti nang nakukuha ng Macau ang kanilang rhythm sa opensa. Step up na nga offensively itong si Shackelford na nagkaroon ng multiple basket sa mid-range. Bigla naman niyang uminit sa labas itong si Clarito na nagkaroon ng back-to-back 3-pointers. Bahagyang nakahabol ang Macau Black Knights sa Rain or Shine sa late minutes. Umiinit na nga dyan sa kanilang opensa itong kanilang import na si Tony Mitchell na naging agresibo sa ilalim. Kaya naman magtatapos nga ang first frame na lamang ng 4 points ang Macau, 28-24. Second quarter ay nakokontrol na nga ng Macau ang game sa first few minutes, kung saan napapasok na nga nila dito ang kanilang mga tira sa labas. Umiinit na nga sa opensa itong kanilang sharpshooter na si Jenel Young na nagkaroon pa ng 4-point shot. Gandang hanap naman nga dito ni Shackelford kay Tony Mitchell rolling to the basket for the 200 dunk. Umabot na nga sa double digit itong kalamangan ng Macau sa halfway mark, pero sa late minutes nga ay nakarecover ang Rain or Shine, kung saan paunti-unti nga nilang binabawasan ang kalamangan ng Black Knights. Nagkaroon pa ng basket sa ilalim si Adrian Nocom sa late seconds, kung saan baba na lang nga sa 6 na puntos ang kalamangan ng Macau going to the halftime break, 58-52. Third quarter ay nagkaroon nga kaagad ng 4-point shot itong Macau Black Knights na nanggaling kay Ramon Cao. Pero eto na nga ang Rain or Shine. Nagkaroon nga sila ng run entering the halfway mark, kung saan take over na nga dyan sa kanilang opensa si Adrian Nocom. Pero sa 7-minute mark nga ay nagkagulo pa, kung saan napasugod na lang nga itong si Tony Mitchell kay Clarito. Hindi nga nagustuhan ni Mitchell itong dirty play ni Jonard kay Chongqui. Delikado nga ito, kaya naman ganun na lang nga pagkagalit ni Tony Mitchell. Dahil nga dyan ay natawagan nga ng flagrant penalty 1 itong si Clarito. Hindi na din nga lumaki pa ang gulo dahil agad din naman nga nakontrol ang sitwasyon. Naging back and forth na nga ang opensa ng dalawang kupunan hanggang sa late minutes, kung saan madalas nga magpalitan ng lamang ang dalawang kupunan. Take over na nga sa opensa ng Macau itong si Chongqui, pero papatapos nga ang quarter ay nagkaroon ng big 3-point shot sa Felix Limeti. Kaya naman magtatapos nga ang third frame na lamang ng 5 puntos ang Rain or Shine, 83-78. Fourth quarter ay nagkaroon nga ulit ng another 4-point shot itong si Ramon Cao. Nagkaroon naman nga ng counter itong Rain or Shine sa naging 3-point shot ni Jalen Johnson. Naging kontrolado na nga ng Rain or Shine ang laro entering the halfway mark. Nagkaroon pa ng big 3-point shot si Jalen Johnson sa halfway mark. Napapasayaw na lang sa kanyang celebration. Late in the quarter ay nagkaroon nga ng comeback run itong Macau Black Knights. Tuluyan na nga naitabla ng Macau ang score sa 1-minute mark. Natawagan naman nga ng technical itong si Tony Mitchell matapos ang patuloy na pag-complain nito sa mga referee. With 40 seconds ay nagkaroon nga ng 3-point play itong si Adrian Nocom para magbigay ng 4-point lead sa Rain or Shine. Gandang outlet pass pa dito ni Jalen Johnson papunta kay Clarito sa fast break. Sumasayaw na nga ulit itong si Jalen Johnson. Well, hindi na nga nagkaroon pa ng comeback itong Macau, kaya naman sa huli nga ay panalo ang Rain or Shine.